si Congressman ako sumakay na sa naratibo ng mga ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha na niya, sinasakyan na niya. Wala. Wala ka nung dinudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. Na dapat isahin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a basis. Hindi, mukha akong bangag. Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Kamusta yung ating mga buhay-buhay ngayon? Sanang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabalitaan. Kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, sa ating reaction video sa Danagan Balita News Update, welcome mo. Subscribe na rin ho kayo at pindutin ang notification bell at mag-comment, like at i-share na po yung mga video natin na inyong mapapanood mga kabalitaan. So ngayon naman po ay yung paksa ho natin, hindi na ho tayo magtatagal, hindi na ho natin pahabain pa yung litanya dito mga kabalitaan. Dahil ito muna ipapakita ko sa inyo yung sinabi dito ni Cheese Escudero patungkol ho mga kabalitaan. Patungkol ho ito sa hindi ho nila pagbigay pag zero budget ng PhilHealth mga kabalitaan. Kayo po ba ay pabor or sumasang-ayon sa naging pahayag nitong si Cheese Escudero na kung saan ay kanilang binigyan umano ng leksyon ang PhilHealth? Ito po, babasahin ho natin yan at maya-maya ipapakita rin pala natin itong si Senador Bato de la Rosa na umalma ho sa akusasyong binudol niya ang taong bayan mga kabalitaan. Sino pa bang mas magaling na opisyal sa ating bansa? Kumpara ho natin si Akop at si Bato de la Rosa. May nagawa na ho yan si Bato de la Rosa. Kumpara kay Akop, si Akop pala ay miyembro pala to ay dati umano na skalawag na pulis mga kabalitaan. Ngayon nasa mayabang na kapulungan, umaastang napakayabang talaga. Hindi na tumanda itong matandang Akop mga kabalitaan. Anyways, tuloy ho tayo dito kay Cheese Escudero muna. So sabi niya ho dito, dahil sa kapalpakan yon, kaya na zero ang PhilHealth. Tama po ba yung sagot ng isang senador na may malasakit to sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino? Yun po ang tanong ho natin dyan. Dahil nga po sa ginawa nilang pag-zero budget sa PhilHealth, ay marami hong naapektuhan. Hindi lang ho yung tanggapan ng PhilHealth mga kabalitaan. Ang mas naapektuhan ho dito yung taong bayan na umaasa ho sa PhilHealth, yung mga beneficiary ho ng PhilHealth. Kung bakit ho nila ginawa ho yun? Ba't hindi ho nila naisip na hindi ang ahensya o tanggapan ng PhilHealth ang maapektuhan? Ano kayang kadahilanan mga kabalitaan? Sabi nga ni Minority Leader Senator Coco Pimentel na dapat hindi na i-dishonor na yung pagtanggap sana ng partihan diyan sa AKAP na ibinigay ho, ipinagkaloob ho ng Kongreso, lalo na ni Tamba at ni Loslos mga kabalitaan. Diyan sa mayabang kapulungan. Kasi mga gulay ho yan dyan sila eh. Maliban ho sa Kongreso, mga gulay ho yan dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Ngayon, tinanggap naman itong si Boy Kilay. Straight po ba to si Boy Kilay? Straight yung gupit? Or medyo kulot? Ito naman si Grace po, sobrang kapal yung pagmumukha. Matalino sana pero biglang nabulag nung sinabihan ho sila na bibigyan ho sila ng 5 billion pesos mula ho sa budget ng AKAP mga kabalitaan.
So itutuloy ho natin itong si Cheese Escudero kung sang-ayon po ba kayo sa kanyang mga sinasabi. Na misto lang hindi ho niya tayo pinapakinggan at parang wala ho siyang malasakit ho sa ating mamamayang Pilipino. Ito yung pagkakasabi niya dito mga kabalitaan. Dahil sa kapalpakan yon, kaya na zero ang PhilHealth. At sabi pa niya dito, dahil sa kapalpakan na zero yung PhilHealth, ito sana magiging wake up call sa kanila. Hindi man palo sa mukha ng gawin nila ang trabaho nila. Hindi para sa amin na i-reward ang kapalpakan nila sa pagbibigay na naman ng perang itetenga. Hindi mahiya yung kanilang absorptive capacity. Ang tawag mo sa pagkakaroon ng reserve na 600 billion pesos, hindi pagganap na sa kanilang trabaho na bigyan ng benepisyong pangkalusugan ng ating mga kababayan. Ngayon, sinisi niya po yung PhilHealth. Natural, sisihin yung PhilHealth kasi hindi ginawa yung tungkulin. Pero karapat-dapat po ba? Nararapat niyo po bang gawin ito na hindi man lang kayo nagtira kahit ilang milyon lang? Para sakaling maubusan ng budget yung 600 billion pesos budget pa ng PhilHealth na natira, ika nga sabi niyo, paano mauubos yan nitong taon na ito? Saan pa ba kukuha ng pondo? Dagdag pondo ang PhilHealth. Ika nga ni Minority Leader Senator Coco Pimentel na kailangan may pabahay ho sana kahit 1 milyon o 10 milyon na iiwan para i-reserve lang para at least kung magkakakompromiso sa finances, at least may madudukot ho sila kahit papaano mga kabalitaan. So itong rason ho, hindi ako sang-ayon sa ginawang rason itong si Boy Kilay. Alam niyo po ho ba, dahil po ay dinamay na ho yung taong bayan. Dahil siguro may galit ho sila diyan sa PhilHealth. Pero huwag namang damayin yung taong bayan. Pwede nyo naman bigyan ng pondo ho yan, ibigay nyo muna sa ibang ahensya. Ipatago nyo muna sa ibang ahensya. O kung may karoon pa rin ng kapalpakan yung PhilHealth, edi huwag nyo ibigay. So nangyari, parang kami ay sising-sisi na rin sa ginagawa mong kapalpakan diyan. Dahil nga ba malakas kayo o close kayo diyan ni Liza Aranita Marcos at ni Tambaloslos, kaya pumabor ka sa gusto nila? Kayo ang binudol ng mayabang kapulungan. Tandaan mo yan, Cheese Escudero, Boy Kilay. Tandaan mo yan. Malaking sampal, insulto ho ng mamamayang Pilipino yung ginagawa nyo ho ng pag-zero budget sa ating PhilHealth. Kaya kung kayo nanonood mga kabalitaan, ano bang makukomment nyo dito? Ano masasabi nyo dito ni Boy Kilay at ni Grace po sa ginagawa ho nilang kalukuhan na kung saan ay naapektuhan lalo yung mamamayang Pilipino sa hindi pagbigay ng budget, taunang budget para sa susunod mga kabalitaan. At dumako na naman tayo dito sa programa ng DWIZ kung saan ay nakapanayam nila si Senator Bato de la Rosa dahil itong sinabi ni Akop daw na nabudol niya yung taong bayan. Sa ako, hindi ako maniwala na nabudol. Kasi sila ho ang may totoong leader ng ating bansa na may malasakit at may nagawa na ho kumpara sa mga kongresista diyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Sir, yun nga nabanggit ko, itong si General Romeo Acop na ito po yung dating opisyal ng PNP ay nagsabi na doon sa series ng kanilang ginawang investigasyon tungkol dito sa war on drugs ng Duterte administration. Kanyang sinasabi na naniniwala siya na meron daw silang they uncovered tracks to a grand criminal enterprise kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang mukhang nasa sentro nito. Ano pong masasabi niyo dito sa naging pahayag na ito ni Congressman Acop bilang kanyang initial findings or initial doon po sa kanilang ginawang investigation? Expected ko na yan, Sally, dahil right from the very beginning, alam naman natin kung ano talaga yung pinaka-objective nila sa Quadcom na yan. Unang-una, bakit binuo yung Quadcom? Ang 4 na komite na yan, Pugo, investigating AGK, investigating war on drugs, and investigating public accountability. Bakit nila pinag-iisa yan? Para malakas ang dating kasi i-join, kinukunik-kunik nila lahat yan para i-connect sa mga Duterte. Yan naman talaga ang ating nakakuha niyan na objective nila.
So expected na natin yan kung ano yung magiging conclusion nila. Kahit na nga yung mga lahat ng mga ginagawa nila, klaro man halata man talaga na hindi yan investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Yun naman talaga ang ginagawa, ang habol nila. Sabi pa ho, wag daw nating kalimutan yung napakaraming bilang daw ng mga buhay na nawala sa war on drugs. Dahil yun daw data, may about 30,000 daw ang mga napatay dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Yun na si Congressman Acop sumakay na sa naratibo ng mga ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha na niya, sinasakyan na niya. So sir, sumakay na. So dismayado Sumakay na siya sa naratibo. So dismayado ho kayo kay Congressman Acop dahil parang Hindi ako dismayado, galit ako. Sabihan mo siya. Lalo na pag sinabi niya na binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Sabihan mo. Oo nga. Binudol. Oh, sabihan mo, wala kaming binudol na tao nito sa war on drugs. What did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. So sir, Dami kong pulis na namatay. Tapos magbudil pa ako. Magbudil pa kami. Sabihan mo siya. So sir, pag nakaharap niyo ba si Congressman Acop, anong ipararating niyo talaga yung inyong sama ng loob sa kanya? Mag-debriefing na lang ako. Para hindi ako madala sa aking emosyon. Hindi ako madala sa aking galit. Mag-debriefing na lang ako. Kapag kaharap ko yung tao na yan. So sir, this early, nakikita nyo na kung ano yung talagang magiging committee report nila or inaasahan nyo pa ba na kasi binabase daw naman nila ito sa mga nagsipag-testify na mga witnesses, kung ano man yung kanila magiging findings. Sige, go ahead. Sabi ko nga, if they have the goods, they file the case. File nila yung kaso nila kung meron silang ebidensya. Yung kanilang ginagawang series of public hearing. Umabot ng 13 hearings daw, ha? 13 hearings, hanip na. Halatang pang demolition talaga eh. 1, 2, 3 hearings lang kung gusto mo na magagawa ng committee report, tapos na yan eh. Pero talagang pinabot lang ng ganun kahaba, hoping na mademolish nila yung mga Duterte. Lalo tuloy lumalakas, lalo tuloy nagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. So sir, dun sa pag-demolish dito sa mga Duterte, nadadamay po pati kayo ng mga kaalyado ng dating Pangulo? Of course. Identified tayo dyan sa mga Duterte. So, kasama nga tayo sa demolish eh. Kaya nga, nababanggit din yung pangalan nyo dahil sabi nyo nga daw, shit happens kapag yung mga collateral damage doon sa... Oo. So, idamay na lang, basta wala kami binudol na tao. Kung sila may tao sa kanilang ginagawang committee report, wala kaming intention na magbudol ng tao. I swear before the graves of my policemen nga namatay sa war on drugs. So sir, yung mga dati nyong kasama sa PNP, kumpiyansa kayo na hindi sila madadala doon sa ganitong mga statement na nabudol ninyo dahil nakita naman ko ano yung nangyari talaga during your leadership sa pagpapatupad ng war on drugs? Hindi lang ang PNP, kundi pati alam ng taong bayan kung ano nangyari. Ano nangyari sa ginawa nating war on drugs. Alam ng taong bayan yan. Kaya huwag na sila magloko pa sa kanilang ginagawa dyan. At sa tingin nyo din, sir, kahit yung planong impeachment kay BP Sara, ayaw din ng taong bayan? Kasi hirap na yung tao ngayon sa buhay, tapos magkakaroon pa ng klase ng political process na sinasabi nga. I will not
I will not comment on that. Baka sabihin nila, self-serving masyado yan on our part. Titingnan lang nila. I-try lang nila. Try lang nilang gawin at makita nila kung ano reaksyon ng taong bayan. Pero Kung itatry ho nila yan, matutuloy yan, may mga grupo ho ng mga tawag nito, no? Grupo ng mga individual, lalo na yung mga Muslim Alliance for VP Sara Duterte, no to impeachment, ay naghamuna ho mga kabataan, binalaan ho yung ating presidente na kung gagawin ho nila yan, at ang mangyari ay magkakagulo ho na ho. Sabi niya, dito na ho sa Maynila magkakagulo tayo kung gagawin yung impeachment. Ipapakita ko sa inyo mamaya mga kabataan. Ito, papakita ko na. Ako po, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pumunta at nagsabay sa karaban ng mga Muslim Alliance dahil po ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kaya nandito po kami na huwag nilang basta-bastahin kasi si Inday Sara ay hindi namin iiwan. Kaya itong mga Maranao dito, nagkakaisa po na dapat isahin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Pero ngayon wala pa naman do yatang pumipirma doon sa Kamara, doon sa dalawang impeachment. At 'di ba, meron pang isang religious nagpaplano na magsagawa ng demonstrasyon bilang suporta naman ito sa panawagan ng Pangulo na wag na nga ituloy itong impeachment dahil mas makakagulo pa ito sa bansa. Siguro. Walang eh. So talagang pero ito isang bagay sir na pinaghahandaan nyo na o hindi naman? Sa Senate bilang pwedeng tumayong impeachment judge? Wala na tayo magawa kung darating yan sa Senado, kundi we have to act as jurors, no? So, okay lang. Hintay lang tayo kung anong mangyari. So, pag nagkataon first time na kayo po'y tatayong impeachment judge, sir? First time. And then, sir, kayo pinagsagawa ng series of investigation tungkol dun sa Pogo. Patapos na itong taon, ano po yung tingin ninyo? Sa tingin ninyo, completely matitigil ang operasyon dahil may utos at may executive order ang Pangulo, or medyo mahirapan pa rin yung mga authorities dahil nag-iba ng style daw yung mga Pogo? Parang nag-ooperate outside Metro Manila at saka yung parang yung maliliit lang na operasyon. Political will lang yan na Sili. Kung talagang gusto mo, magagawa mo yan. Kung seryoso talaga tayo, kayang-kaya yan. Gobyerno kalaban mo eh. Gobyerno kalaban mo, talunin mo yung gobyerno. I don't think so. So dapat mas mahusay ang mga otoridad natin at kung gusto talaga ng gobyerno, yung political will lang po ang kailangan. Yung political will lang talaga dyan. So yun po mga kabalitaan, no? Nagbigay ng reaksyon ho itong si Bato de la Rosa. Talagang galit na galit ho siya kay Jacob. Siguro pag magsuntukan tong dalawa, malamang ho sa kangkungan pupuluton to si Jacob. Ang laki ng braso ni Ha? Sige, panay ka akusasyon sa akin ha. Pero brasuhan tayo. So yun po, supalpal ho si kahiya talaga tong si Jacob, nagmamalinis ho. Sasabihan pa niya si Duterte, yung administrasyong Duterte na nabudol daw yung taong bayan. Sino bang binudol ng taong bayan? Di ba ikaw? Ito tanong lang ha. Totoo bang scalawags ka pala dati? Ha? Sinasabing yung problema ho sa Kuratong Baleleng Gang ay may nagawa ho kayo dyan? Totoo po ba yan na Jacob, hindi ka na tumanda talaga, no? Ang tandang-tanda mo na, hindi ka pa rin tumanda dyan. Pulis ka pa naman, general.
Parang hindi naman to general yung pangangasang o yung ugali. Kasi nga, yung mga pulis nga dyan, pag may resource person sila, sinasabihan nila oy, Totoy, bata ka pa, Totoy. Ha? Kala mo kung basta magsalita, kala mo may nagawa na may nitulong na sa ating bansa. Tapos yung pagiging pulis di umano nito, ay hindi naman maganda yung performance. Kinasuhan na nga pala ito kinasuhan ng robbery, hold up, illegal drugs. Ano pa ito nakapost sa social media? Marami pa. Yun, nakakubliho yun. Ngayon, lumabas na. May mukha ka pa kayang iharap sa taong bayan? Paupo-upo ka pa dyan sa mayabang na kapulungan? Dyan sa Huad Committee hearing nyo mga kabalitaan? Ha? Siyempre, kung ang leader ay may anomalya, siyempre, yung mga kasangkapan nun, may mga anomalya din ho yan mga kabalitaan. Sila ang ginawang kasangkapan ho ng kanilang pinunong may anomalya rin. Yung hindi maganda yung performance, makasarili ho, hindi para sa bayan. Ganun ho yan Siyempre, Christmas bonus, malapit na. Kahit ano pang sasabihin ng mga taong bayan sa kanya, unahin ko yung Christmas bonus, yun ang pangangailangan ko. Diyan ako nabubuhay. Di po ba? Mga walang hiya talaga itong mga nampak talaga, no? Ang hirap talaga. Kaya nga, kung iahambing ho natin yung taon na to, kumpara ho sa nakarang administrasyon, tingnan nyo po, matino yung leader natin, si Tatay Digong Duterte. Di ba? Ano bang nakikita ho natin sa mga men in uniform? Yung PNP, Air Force, Coast Guards, ano pa ba? Di ba? Sobrang tinuho nila, wala tayong naririnig na mga abusadong pulis. Nauubos yung mga pulis kalawags, pinagtatapon doon sa Mindanao. Tapos tayong mamamayan, relax ho tayo, safe ho tayo pag naglalakad sa oras ng gabi. Wala akong mangingialam kasi yung mga pulis nagtrabaho talaga, paikot-ikot talaga sa oras ng gabi. Tapos wala na ho mga kriminalidad, illegal drugs, wala na. Meron pero hindi man naubos, pero wala, na talaga, nabawas-bawasan yung mga masamang elemento sa illegal drugs. Di ba, napakagaan ng pamumuhay dati? Ang mainit lang yung balita na may patayan na nangyari, may binaril na pulis, may binaril na mga drug lords. Yun lang yun, wala nang iba. Yung nakawan sa gobyerno, wala. Pero ito, talagang gulay talaga yung resulta ngayon sa ating bansa. Sari-sari talaga mga kabalitaan. May nakawan sa Kongreso, may job demolition, may political war. Tapos ano pa ba? May mga bawasan ng budget. Ang dami. Tapos may isang opisyal diyan sa Kongreso, sa mababang kapulungan na tumanggap daw ng ganon mula sa mga foreign investors. Tumanggap daw ng bilyon-bilyon na pera at ito ay parang nalaman to doon sa parang nagkasuhan yata yung dalawang company niyan sa Amerika. Tapos yun, ito nga daw yung nasa mayabang kapulungan ay yun daw yung nakatanggap ng bilyon-bilyon na salapi mga kabalitaan. Grabe nung nakawan talaga. Siyempre, ano bang history ng mga Marcoses? Imbis sa panahon ni Tatay Digong, nakalimutan na yung problema ng mga pagiging kurap ng mga Marcoses. Ngayon, ito yung anak, yung pagkabangag ng anak, ay talagang pinatunayan ho. Ang laki na ng problema sa politika sa ating bansa, hindi man lang kumilos. Kung saan na yung uminit na, nag-aapoy na, saka pa nagsalita. Dinidiktahan na kanyang halimaw na asawa. At sinamahan pa ng pinsan niyang napaka-swapang talaga. Greedy talaga. Napakahangal yung bituka mga kabalitaan. Ano nangyari sa Pilipinas ho natin? Wala. Kulelat ho tayo. Sino naapektuhan? Tayong taong bayan mga kabalitaan. Kaya alam nyo na ho, ang sa susunod natin gawin sa halalan, huwag nyo pong kalimutan, yung mga makikita ho natin dyan sa mayabang na kapulungan, alam na ho yung anong gagawin ho natin sa mga ballpen ho natin. Sa dulo ng ating mga ballpen, alam na ho kung ano at sinong isusulat ho natin dyan. Lalo na dyan sa Tacloban City. Si Martin Romualdez, yung kongresista dyan kayo yung taga-Tacloban, ibabalik nyo pa ba yan yung inyong representante dyan, yung congressman ninyo? Baka sa bandang huli, magsisisi na naman ho kayo. So, kayo nang magdesisyon dyan. Sa akin lang ay binibigay ko lang sa inyo yung mga impormasyon na dapat yung maintindihan mga kabalitaan. Hindi ho natin na mapipilit yung mga tao na huwag nyo iboto si Martin Romualdez. Hindi. Wala tayong karapatan sa kanila. Sila yung may karapatan sa bawat pagsusulat ho nila sa darating na halalan mga kabalitaan.
Kaya kung itong video na ito ay nagustuhan nyo, huwag kalimutan, mag-subscribe na rin para tayong lahat updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Dito sa ating reaction video, Danagan Balita News Update. Kung magpapaalam na po, matsalamu sa inyo, mabuhay kayo. To God be the glory. Mwah mwah! Chip chip! Peace out!